Ako nga pala isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Kaalis lang pala ng mga amo ko at binilin sa akin na kainin ko daw yung mga leftover na hindi nila naubos kagabi. So dahil nga gutom na gutom din ako pagkaalis ng mga amo ko, ay ininit ko agad yung kanilang natirang pagkain. Inintay ko talagang makaalis ang mga amo ko at saka ko ininit yung pagkain at pagkatapos nito ay siya naman akong maglilinis. Dahil nga sa aalis ang mga amo ko papunta sa China ng 2 araw ay naisipan ko na samantalahin ang mga oras na to para mapalitan ang kanilang mga bedsheet. Sa ganitong pagkakataon kasi ay nagagawa ko na maayos yung mga gusto kong gawin pag wala ang mga amo ko. Nakakapaglinis ako ng sobrang pulido, ng walang abala at walang iniisip na iba kundi ang sarili ko lang at yung mga nililinis ko. Excited din ako magpalit ng mga bedsheet ng mga amo ko dahil bagong bili itong mga pamalit ko. Pero habang pinapalitan ko nga ng bedsheet itong kama ng mga amo ko ay napansin ko na parang maliit yung nabili ng amo ko. Bago ko nga mapalitan itong bedsheet ng kama ng amo ko ay tila iinit muna ang ulo ko. Dito pa lang sa part na to ay nararamdaman ko na parang maikli siya kasi parang kailangan ko pa siyang banatin. Pero na-realize ko na baka baliktad lang yung pagkakalagay ko. Kaya i-chinek ko talaga siya ng maayos para hindi rin masita ng mga amo ko. At ito nga, nung napagtanto ko talaga na hindi talaga siya dun tama sa pagkakalagay ko, ay naisip ko na lang na tanggalin ito at ulitin. Para din mapagtugma ko yung tamang sukat niya at hindi ako magka-problema pagka-uwi ng mga amo ko. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, uminit talaga yung ulo ko bago ko ito matapos. Ito lang din yung mga bagay na nakakatawa kapag ka naglilinis ka at nag-iisa ka walang mga amo. Minsan kasi kapag may ginagawa tayo, ang kakampi na lang natin ay ang ating sarili. Pero minsan, mismong sarili din natin ang kaaway natin. Dahil nga ang isip natin may gusto, pero ang katawan natin iba rin ang gusto.